Ito po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa libro po ng 2 Kings. At patuloy po nating tinitignan para tayong nanonood ng movie na kung saan ay nakikita po natin yung kwento, di ba, ng mga hari, yung mga kings. Hindi man tayo mga tao, 'di ba, na ipinanganak na nirurule, 'di ba, ng mga kings, kasi may mga ganun pa rin sa kapanahunan po na ito, yung just like yung sina King Charles, 'di ba, yung sina dito sa Jordan, mga king pa rin, 'di ba, yung tawag po nila sa kanilang pinuno. At marami pang mga countries sa kapanahunan po na ito na ganun pa rin, may mga prince, mga princess, sa Saudi ganun pa rin, 'di ba? May mga king pa rin sila, may mga princesses, at I don't know, 'di ba? Pero I don't know sa inyo, pero parang, 'di ba, nanonood tayo ng mga fairy tales, 'di ba, yung mga ganun, mga kwento na kung saan may mahirap tapos ng pag-asawa ng hari, sa mga Korean na mga movies, 'di ba, may mga ganyan na scenario. At maging yung mga Chinese ay mahilig po sila sa mga movies na ganyan, yung mga pinapanood na kung saan may mayaman, whether yung babae or yung lalaki, 'di ba, tapos pag-asawa sila, 'di ba, ng mga mahirap, 'di ba, yung mga ganon. Pero dito, reality po itong natin, pinag-aaralan natin, 'di ba? Hindi lang ito sadyang katang-isip lang, 'di ba, ng kung sino-sino, kundi makikita po natin ang katotohanan sa buhay po ng mga hari sa kapanahunan po na yon, sa kapanahunan ng matandang tipan. At kung titignan po natin yung agwat, 'di ba, ng panahon na natin sa kasalukuyan, ay napakalayo na po nito, napakalayo na ng mga panahon nila. Pero nakakatuwa lang, it is really a blessing, 'di ba, na sa pamamagitan po ng pag-allow po nito, pag-allow ng Lord sa atin na makita, 'di ba, yung mga kabuhayan nila sa kapanahunan ng matandang tipan, sa buhay ng mga hari, ay isinulat po ito, 'di ba, sa atin, At napakarami po nating napapag-aralan at mapapag-aralan pa sa buhay po nila. So tinitignan po natin ngayon yung kwento naman ng Judah. 'Di ba? Matagal tayong nagpabalik-balik din sa kwento ng kingdom ng Israel. Nandun po yung 10 tribes at itong kingdom ng Judah, kasi 'di ba nagkaroon ng split, na divide po sila into two. At yung kingdom ng Judah ay kasama po yung ilan, hindi lahat, pero yung ilan sa mga generation nitong si Benjamin, So yung kingdom ng Judah ay nasa south, samantalang itong kingdom naman ng Israel ay nasa north, yung northern kingdom, So titignan naman natin yung kwento nitong kingdom ng Judah. Pero as we had learned na yung reigning king, 'di ba, ng kingdom ng Judah ay may connection din siya sa pamilya, 'di ba, ng mga nag-reign, nag-reign especially sa family po ni Ahab at saka nitong si Jezebel, kasi ang napangasawa po ng hari, 'di ba, ng kingdom po ng Judah ay anak mismo, 'di ba, nila Ahab at saka nitong si Jezebel. So makita po natin, 'di ba, yung connection na probably itong kingdom ng
Judah. Nakita natin na nakikipag-alyansa siya, 'di ba, sa kingdom ng Israel kasi malaki naman talaga na ano to, no? Malaki na kingdom. Nandun nga yung 10 tribes. At sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa po nila, 'di ba, ay inasawa po ng kingdom, 'di ba, ay ng king, 'di ba, ng Judah, yung isa, 'di ba, sa mga anak nitong si Ahab at saka itong si Jezebel, no? At nakita po natin, 'di ba, yung karumal-dumal na ginawa, 'di ba, nitong si Atalia, ano? Yung si Atalia na pinagpapatay po niya, 'di ba, yung mga grandchildren niya, yung pamilya, supposed to be yung napag-aralan natin the last time, 'di ba, yung kung saan manggagaling yung Messiah, yung generation po nitong si David ay pilit po niya, 'di ba, na iniligpit, no? Pero sa kabutihan po ng Panginoon sa pamamagitan po ni paring Joiada ay naitago po itong si Joas, yung asawa po nitong yung paring si Joiada, tinago po niya, 'di ba, yung itong si Joas. At makita po natin na to make the story short ay naging hari po ito, no? Ito yung kaisa-isa, 'di ba, na remnant nitong si David na magpapatuloy, 'di ba, doon po sa Davidic line, no, hanggang po sa maipanganak, 'di ba, yung ating Messiah sa kwento sa New Testament, no? So nagkaroon ng problema dito po sa lineage ni Joseph, no, dahil sa pagkakasala ng kanya pong kanununuan, supposed to be makakat, 'di ba, yung Davidic line, pero ginawan po yun ng paraan, 'di ba, ng Panginoon, no? Napag-aralan natin yan sa New Testament. Ginawan ng paraan ng Panginoon, ginawang paraan ni Yahweh, 'di ba, ang Diyos ng Israel. Ang lahat, no, ipinanganak ang Messiah sa pamamagitan po ng virgin birth. So walang problema doon kahit hindi po nasa line po ni Joseph, no? Kasi itong si Mary ay nasa lineage din siya, 'di ba? Nasa line din po siya ni David, no? So doon po sa mga alam mo yun, yung may problema, no, pagdating po sa virgin birth, wala tayong problema doon kasi ang Diyos na gumawa po noon ay Diyos ng mga Diyos, isang makapangyarihang Diyos, walang imposible, 'di ba, sa kanya na gawin, no? At tignan natin dito po sa chapter 12 kung ano po yung ituturo sa atin ng Lord dito po sa chapter 12 ng 2 Kings, no? It is a continuation dito po sa kwento ni Joas, no? Ito rin po ay nakasulat sa 2 Chronicles 24:1-16, no? Verse 1, sabi dito, nang ikapitong taon ng paghahari ni Jehu sa Israel, so alam natin yung ginawa po ni Jehu, no? So nagpi-flip lang siya, no? Pinag-aaralan natin yung kingdom ng Israel, tapos hindi rin tayo nawawala sa ating paningin. Dalawang kingdom yung ating tinitignan, no? Yung ating pinag-aaralan, no? At napaka clear, napaka specific, 'di ba, ng scripture na alam mo yun, talagang it is really a God ordained lang talaga, di ba, yung lahat ng mga pages ng scripture. Na habang pinag-aaralan natin yung kingdom ng Israel, hindi rin tayo inihihiwalay at iwinawala dito po sa kingdom ng Judah, At lagi niyang binabanggit ito, no? Laging sinasabi ito na yung naghahari doon sa kingdom ng Israel ay ito, habang naghahari naman yung si haring ito dito sa kingdom ng Judah, di ba? Ganun po yung presentation niya.
'di ba sa atin, no? So nung ika-7 taon na ng paghahari ni Jehu sa Israel, si Joas, sabi ito, ay nagsimulang maghari sa Jerusalem, no? Itong si Joas, napakabata niya, 'di ba? Alam na, pag-aralan po natin na napakabata niya, no? Sabi dito, naghari siya sa loob ng 40 taon, 40 years. So medyo matagal din po ano yung kanyang paghahari itong si Joas, no? At makikita po natin kung siya ba ay righteous na king, no? Isa ba siyang good na king, o matutulad lang siya sa mga naging hari ng Israel, no? Or sino ba yung kanyang kanino ba natin siya itutulad or i-compare, no? So malalaman natin yan as we go on sa ating pag-aaral. Sabi dito, ang kanyang ina ay si Sibia, sabi dito, na taga Beersheba, no? So ipinapakilala naman sa atin ngayon ng scripture itong si Joas, no? Meron siyang ina at ang ina po niya ay itong si Sibia, no? Sino yung ina ni Joas? Si Sibia. Baka may mga Bible quiz tayo, ano? Pagdating po ng panahon, no? So, taga saan si Sibia? Siya po ay taga Beersheba, no? Tayo na pinalad, 'di ba, na dalhin ng Lord dito. Alam natin kung saan yung Beersheba, anong itsura na niya, yung mga ruins, 'di ba, ng mga nakaraan. It is really a blessing na makita yung mga lugar po na iyon, no? So nung nagpunta po tayo sa Beersheba, napaka-tight po ng di ba, ng security, doon sa lugar po noon, at maintindihan po natin, 'di ba, kung bakit, no? So kung maganda po sa kapanahunan na ito yung Beersheba, maganda rin po siya, 'di ba, sa mga nagdaan, 'di ba, na mga panahon, at makasaysayan po, 'di ba, yung lugar po na ito, no? So taga doon po itong si Sibia. Verse 2, sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh, no? So itong si Joas, sinasabi sa atin sa verse 2 na naging kalugod-lugod sa buong buhay niya. Sabi dito, sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. So kaiba siya doon sa mga nagdaan na mga hari, no? Kaiba siya doon sa mga hari ng Israel, no? Kasi wala talagang wala talagang naging maayos, 'di ba, na hari ng Israel. Sa kingdom ng Judah ay may mga naging mabuti, no? May mga maayos, 'di ba, na king. At itong si Joas ay isa sa mga iyon, no? So yung kanyang simula is very very good, no? Yung kanyang simula ay napakaganda. Ang tanong doon, magtatapos ba siya, 'di ba, ng maayos din, no? Magtatapos ba siya na katulad po nitong si Solomon, na maganda po yung kanyang beginning. Itong si Saul, maganda rin po yung kanyang beginning, 'di ba, si King Saul. Pero ang tanong doon, magtatapos ba sila na katulad ng kanilang pagsisimula? 'Di ba? Magtatapos ba sila na okay din? Magtatapos ba sila na maayos din? Magtatapos ba sila na fulfilled? No, masasabing fulfilled yung buhay nila. Naging kagamit-gamit po sila, 'di ba, sa Panginoon. So I don't know to you, mga kapatid, 'di ba, kung paano po tayo nagsimula, pero maganda na kasi may simula, may middle, 'di ba? Bago ka mapunta doon sa katapusan, marami ka pang pagdadaanan. Ang tanong doon, magsisimula ka ba ng maayos, 'di ba? At magtatapos ka rin ba ng maayos, no? Maganda ba yung ating simula, at magdadala ba ito, 'di ba, sa atin para makapagtapos tayo, 'di ba, ng matagumpay, no? So sabi dito sa atin na itong si Joas na naging hari ng Judah ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. Anong meron dito kay Joas
nawala sa iba. Ano yung meron dito kay Joas na naging kalugod-lugod po siya, 'di ba, kay Yahweh? Ano yung mga factor para masabing nagiging kalugod-lugod, naging kaluguran, 'di ba, ng Panginoon ang buhay niya? At isa sa mga factor na ito, makikita po natin dito, nababanggitin sa atin. Bakit? Dahil, sabi dito sa libro natin, dahil sa Bible, dito sa Bible natin sabi, dahil sa pagtuturo, dahil sa napakahalaga ng teaching lang talaga, napakahalaga ng ministry ng pagtuturo. Dito makikita po natin ano yung naging dahilan bakit ang buhay nitong si Joas ay naging kalugod-lugod kay Yahweh, ay dahil sa pagtuturo sa kanya ni paring si Joaida. Sabi ko ng paring si Joaida. So tinuturuan po nitong si Joaida itong si Joas. At dahil doon po sa sa position po niya, 'di ba? Hindi lang siya basta kung sino lang na tao na gustong magturo, pero meron siyang katungkulan, isa siyang pari, 'di ba? Isa siyang pari ni Yahweh. At makikita po natin na maganda po yung kanyang pagtuturo dito po kay Joas, sapagkat binanggit sa atin na yung buhay nitong si Joas ay naging kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon. Sino po sa atin yung nagtuturo sa atin? 'Di ba? Sino ba yung nag-i-influence, 'di ba, sa buhay natin? Sino yung lagi na maring sabihin natin yung nanay ko, 'di ba, yung parents ko, yung tatay ko, 'di ba, yung kapatid ko, 'di ba, yung mga ganon. So sa relationship, maaring marami, 'di ba, yung pwedeng mag-influence sa atin. Pero sa generation po natin ngayon, mga kapatid, marami na yung pwedeng mag-influensya, 'di ba, sa atin, At nandyan yung social media, 'di ba, nandyan yung television, 'di ba? Ang dami-daming platform na pwedeng mapuntahan, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Minsan nakaka-bored na rin yung 'di ba, yung manood. Ang daming masakit na yung mata, 'di ba? Maraming pwedeng kausapin na sa kapanahunan na ito nung bago-bago kami sa Israel. Napakamahal kaya ng tawag. 'Di ba, yung bibili ka ng isang card, ang mahal-mahal nun, tapos ilang minuto mo lang, 'di ba, na itatawag sa Pilipinas. Ngayon, kahit mag 24 hours kayong mag-usap, 'di ba? Wala nang hindi na ganun masyadong expensive, 'di ba, yung form of communication natin sa kapanahunan na ito, So marami nang po pwedeng mag-influence, Marami na ring alam mo 'yun, marami nang away ang gawa, 'di ba, ng social media and many other things, Minsan yung mga politicians ang finifigure din natin, 'di ba, na nakaka-impluwensya sa atin dahil maganda po yung kanilang mga pamamalakad, 'di ba, at mga pamamaraan. Itong si Joas na isang hari, 'di ba, ng Judah, ang influencer po niya ay walang iba kundi itong si paring paring Joaida, na ako sa pare, itong si Joaida, na isang pari, Gayunman, sabi dito verse 3, hindi niya naipagiba ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao na maghandog ng hain at magsunog ng insenso roon. So kahit naging, alam mo yun, maayos yung pagpapalaki supposed to be ni Joaida, kasi siya na yung nag-ingat, 'di ba, dito po kay Joas, At we don't know yung dahilan kung bakit, kasi sinabi sa atin na kahit naging kalugod-lugod yung buhay niya dito kay Yahweh dahil sa pagtuturo ni Joaida,
just like many other people, di ba? Maging sa kapanahunan po na ito, ay, alam mo yun, yung, masasabi natin na, hindi rin perfect, di ba, yung kanyang ruling. No, meron at meron makikita, 'di ba, sa kanya, no? Naging kalugod-lugod nga yung buhay niya kay Yahweh, pero gayon man, sabi ng scripture dito, hindi niya naipagiba, no? Ano man yung dahilan bakit hindi niya nagawa 'yon? Kasi politically, napakahirap naman talagang di ba, mag-rule sa mga tao, no? Kung nasaan ang tao, nandun yung problema, no? Ang problema ay ang tao ang gumagawa ng problema. Ang tao yung gumagawa ng problema. So whatever be the reason kung bakit hindi niya naipagiba, 'di ba, yung mga dambana, no? Hindi katulad nitong si Jehu, 'di ba? Grabe po yung kanyang mga ginawa, 'di ba, sa Israel, no? Sa northern kingdom, at ito namang si Joas ay hindi po niya nagawa, no? Sabi dito na ipagiba ang mga dambana, no, para sa mga diyosan. So ibig sabihin, napakarami pong mga dambana, 'di ba, na meron sa Juda, no, sa kapanahunan po na 'yon, at dahil doon ay nagpatuloy ang mga tao na maghandog ng mga hain at magsunog ng insenso doon. Kasi nandun yun diba? So anong gagawin ng mga tao? Magpatuloy sila, diba, doon po sa kanilang ginagawa, diba, na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Unlike kung aalisin mo yon at gagawa na naman sila, diba, ng pamamaraan nila upang sumamba. Kasi ano na yun pansin natin, diba, sa isang tao, alam mo yun, nasa kaloob-looban na niya yung pagsamba, no? Kung hindi kay Yahweh o sa totoong Diyos siya sasamba siya sa iba, 'di ba? Mag-worship siya sa iba. Magbibigay siya ng devotion sa iba, no? So piliin po natin, 'di ba, na ang pagbibigyan po natin ng ating devotion ay walang iba kundi yung totoong Diyos, 'di ba, na nagpapakilala sa atin dito po sa banal na kasulatan, no? Si Yahweh, ang Diyos ng Israel. 4, sabi dito, minsan sinabi ni Joas sa mga pari, ipunin ninyo sa templo ang salaping ibinayad kaugnay ng mga handog, ang bayad para sa mga karaniwang handog, at ang salaping ibinigay ng kusang loob. So, ang dami nilang giving, diba? Makikita po natin, tayo, minsan marami pang nagre-reklamo, no? Pero sa kapanahunan nila, as we study, diba, yung pagbibigay sa matandang tipan, ay talagang marami po sila, diba, na mga ibinibigay, no? At pwede nating sabihin na, siguro mas maayos yung buhay nila, diba, sa kapanahunan na yon. Mga kapatid, mas maayos yung buhay natin sa kapanahunan na ito. Sa kapanahunan nila, napakahirap po, napakahirap ng puro manual diba, sa kapanahunan na. Sa ngayon, marami ng automatic, diba, sa kapanahunan natin ngayon. Pero, makita po natin, diba, yung generosity po nila sa pagbibigay, no? Saan ba sila nagbibigay? Sa templo. Sabi dito, sabi ni Joas, ipunin ninyo sa templo ang salaping ibinayad kaugnay ng mga handog. So may mga bayad, no, yung mga mga ito, no. Ang bayad para so yung bayad na kaugnay sa mga handog, sabi dito, ang bayad para sa mga karaniwang handog, no. May distinction pa yung mga handog na yon, no. Kung magkano yung presyo nito, kung presyo noon, at ang salaping ibinigay ng kusang loob. Meron din silang kusang loob, 'di ba, na magbibigay. Sa atin meron din tayo, 'di ba, yung pag-abot, no, na ginagamit po natin sa pagtulong. At sabi dito, ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin sa pagpapaayos ng anumang sira sa templo. So makita natin na itong si Haring Joash ay nag-uutos po siya sa kapanahunan po na ito
na ayusin, 'di ba, yung mga sira ano sa templo. So napakagandang ano nun, napakagandang move po 'yon, 'di ba, na makita mo kung ano yung sira at yun ay aayusin mo, no? Kasi pag pinabayaan mo yung sira, lagi ko po itong inaalala na kasi yung dating employer ko noon sa Kiryat-Yam, basta pag may nakita siyang ano, kailangan kumpunihin, kahit maliit lang na bagay yon, pinapaayos na niya agad. Kasi ang lagi niyang sinasabi, kapag pinabayaan mo, mas lalaki siya, no? Lalaki yung problema at mas magagastusan ka. Unlike naman sa kapanahunan na ito, 'di ba? Itong si Lola Bells ay gusto niya masira, 'di ba? Masira ng lalong hindi na yung hanggang hindi mo na siya mapakinabangan, tsaka lang niya ipapaayos. Kaya ang laki-laki ng kanyang ginagastos, no? Napakalaki ng laging ginagastos, no, sa pagpapaayos niya. Ano yun eh, kumbaga less than, minsan mahigit 2,000 or kaya alam mo yun, less than 1,000, di ba, yung kanyang ibinabayad, no? Kasi nga malaki na yung sira, no? May sinasabi ako na ano dito, sabi ko tumatagas yung tubig. Sabi niya, konti lang naman yung tagas niyan. Sabi niya, lagyan mo na lang ng balde, no? So pag naiipon yung tagas na yon, laki-laki, ang dami-dami kayang tubig, at yun yung pinandidilig, no? Kapag pinabayaan yung mga sira, di ba, ay lalong lalaki po yun, at mas madami, di ba, magagastusan. At nakita po natin na itong si Joas, ay sabi niya, no, gawin yon, no? Tignan yung mga paayos yung anumang sira, di ba, sa templo. 6, ngunit, sabi dito, 23 taon nang naghahari si Joas, ay wala pang naipapaayos sa templo ang mga pari. Ala, bakit naman ganon, no? 3 taon, sabi dito, 23 taon, 23 taon, no? 23 years nang naghahari si Joas, ay wala pa rin naipapaayos sa templo ang mga pari. Kaya ipinatawag ni Joas si Joaida at ang iba pang pari. Bakit hindi pa ninyo inaayos ang mga sira sa templo? Tanong niya sa mga ito. Mula ngayon, hindi na kayo ang tatanggap ng salaping para sa nagpapaayos ng templo. Mula ngayon, siguro may ano din to, no? May mga, ano bang tawag doon? Hindi siya scam, ano? Pero, may mga, ano ba yung term doon? Yung parang ninanakaw, di ba, yung para doon, or kinukuha, di ba, yung para sa pag-aayos, di ba, doon po sa mga sira. So, maaring may mga nagsasabi na, payababayaan muna yan, di ba, hindi naman masyadong malaki na corruption, no? may corruption din, no, sa kanila, ano? At nakita po ito, inaddress po ito nitong si Haring Joas, no? Sabi niya, mula ngayon hindi na kayo ang tatanggap, di ba, ng mga salaping para sa pagpapaayos ng templo. Maganda talaga yung meron kang designated na ano, na tagatingin, di ba, kung ano yung dapat ipaayos. No, sa atin meron, di ba, yung kung sino yung mga bibili, di ba, kung sino yung maganda po yung mga designated, di ba, na may mga designation, di ba, na mga trabaho. Verse 8, sumang-ayon naman ang mga pari na hindi na sila ang tatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang mamamahala sa pagpapaayos ng templo. Sino yung anong tawag doon, yung hindi sasang-ayon kung ito yung sinabi ng hari. May problema eh. 'Di ba? May problema. 23 years na wala pa kayong ipinapaayos, 'di ba? Walang, alam mo yun, yung walang report marahil, no? Pero ang maganda na makita po natin dito
'di ba na, yung command, 'di ba ni Joas, hindi niya basta ikinumand lang, pero nag-follow up siya. May follow up siya kaya nakita niya, 'di ba na, bakit wala pang naipapaayos? Bakit walang nangyayari? 'Di ba? At nag-action siya na mula ngayon, sabi niya, hindi na kayo yung tatanggap, 'di ba, ng mga para sa pagpapaayos ng templo. Verse 9, kumuha ng kahon ang paring si Joiada at binutasan niya ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. So anong ginagawa ni paring Joiada? Ako sa didistract ako sa priest na lang, sa priest na, kasi parang magkumpare naman kami nitong si priest na, si Joiada, anong nangyari? So 'di ba, kapag kahit naman kasi sa iglesia, minsan pinapasok yan ng yung politika. Alam mo 'yun, yung pag maraming magdedesisyon, mahirap 'yon kasi pag maraming head, 'di ba? Magkakagulo doon, magkakagulo, may mga votation na mangyayari, unlike kung yung theocracy na ruling na ang Lord lang, 'di ba, yung magdedesisyon. Mas mas maganda 'yon kahit sa kapanahunan po natin ngayon, So may solusyon itong si Joiada, at sabi dito, doon inilalagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. So hindi nila kinukuha, nagbibigay po yung mga tao. Makikita natin dito mga kapatid na yung mga tao ay willing po silang magbigay para po sa templo ng Lord, naintindihan kasi nila, 'di ba, yung ministry ng Lord. Sa atin naman wala namang problema, 'di ba, pagdating po sa pagbibigay, Yung iba nga ay hindi nagbibigay ng tama, pero nagbibigay naman, 'di ba? Yung mga iba kinukwentahan pa, 'di ba, yung Panginoon. Pero yung pag maayos kasi yung puso mo, walang problema sa pagbibigay, 'di ba? Hindi mo aariing iyo, 'di ba? Yung hindi iyo. Yung hindi mo aariin yung para sa ministry, 'di ba, ng Panginoon, ng Lord, At sabi dito, naggumawa siya ng solusyon, at kapag marami ng laman ang kahon, binibilang ito ng pinakapunong pari at ng kalihim ng hari. Saka inilalagay sa mga supot. Pagkatapos timbangin ang mga salaping naipon, tinitimbang kasi noon, 'di ba? Kahit dito naman, 'di ba, yung agorot, meron akong narinig na hindi mo na kailangang bilangin yung agorot. Yung agorot dito, kasi tinitimbang nila 'yon at alam na nila kung ilang bilang, 'di ba, yung agorot, So, sa kapanahunan nila tinitimbang, yung mga salapi. Sabi dito, anong mangyayari? Ibinibigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. So naging mas maayos, 'di ba, yung kanilang mga ginagawa, Sabi dito, ito ang ibinabayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. So maraming gastusin, mga kapatid, 'di ba? Sa loob na parang din siya, parang kanya-kanya rin po nating mga tahanan. Yung tahanan ni Yahweh ay mas maraming doon, mas maraming kailangan doon, kung nagbabayad tayo ng kuryente sa ating mga tahanan, ganun din po yung tahanan yung sanctuary, 'di ba, ng Panginoon, Napakamahal po ng ating ng ating renta, 'di ba? 5,000 plus yung ating
ilaw, 'di ba? Yung ating tubig, yung mga pangangailangan sa loob ng iglesia, 'di ba? Kasi may kusina din po tayo doon, no? Yung mga ang daming expenses, 'di ba? Yung mga tissue, yung mga panlinis. Kung magmamaramot ka, 'di ba, sa gawain, 'di ba, ng Panginoon, na talagang eksaktong-eksakto lang talaga, o kaya kulang na kulang, 'di ba, yung yung alam mo yun, yung nagbigay ka nga pero ninakaw mo naman yung iba, no? Hindi mo naman, sister, binigay ko naman ito sa Pilipinas. O, ibang usapan yon when you want to give to the Philippines. Ano yun, additional love gift. Pero pagdating sa pagbibigay, 'di ba? Sa kung saan ka nire-raise ng Lord, kung saan ka nag-a-attend, maganda po yung sumusunod, 'di ba, sa Lord, no, sa pamamagitan ng kanyang salita, no. So sabi dito, so marami silang mga kailangang bayaran, 'di ba? Kung ang dadamot ng mga tao, paano mo maipapaayos yung mga dapat mong ayusin? No, maraming mga churches yung nagsasuffer kasi yung mga tao ayaw nilang magbigay, no? Wala silang generous heart. No, yung alam mo yun, ayaw kong magbigay. 'Di ba? Hindi nila binibigay yung tama, 'di ba, para sa Panginoon. Nagbibigay po ba tayo ng tama? 'Di ba? Nagbibigay po ba tayo ng tama, mga kapatid, sa Lord, no? Minsan nalulungkot ako as I look, 'di ba, yung ating minsan yung ating mga ibinibigay, kasi it is recorded, no? Minsan sinasabi ko, ang laki ng sahod ng kapatid na ito pero alam mo yun. Pero ito yung kanyang ibinigay, 'di ba? Yung parang sobra lang doon sa kanyang kinikita, or sa kinita niya. Pero alam mo yun, ang Lord naman nakikita niya, 'di ba, yung lahat ng ating ginagawa, no? Alam mo yun, yung minsan minsan pag nag-iisip ako, yung sabi ko, Lord, yung mga gastusin ay napakatindi, 'di ba, yung mga ganon, yung alam mo yun, hanggang kailan kaya po pwedeng by faith naman ay nandyan lagi tayo, 'di ba? By faith that the Lord will provide. Pero may mga instances na iisipin mo na, kakayanin pa ba? 'Di ba? Kakayanin pa ba, kasi ito yung pumapasok, Lord, 'di ba? Ito yung pumapasok, no? At napakabuti ng Panginoon, 'di ba? Kasi may mga instances sa buhay natin na, alam mo 'yan, yung talagang binibless ng Lord yung gawain. Binibless niya yung gawain. May mga kapatid na talagang nagbibigay, 'di ba, ng sapat-sapat, 'di ba, sa kanila pong mga tinatanggap, 'di ba, na pagpapala sa Panginoon. Sabi ito, ang nalikom na salaping ito'y hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangganang pilak, no? Mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trompeta, o anumang kasangkapangyari sa ginto o pilak. Lahat ng malikom ay binabayad nila sa mga manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. So kung ano yung mga para doon sa pagpapaayos, yun po yung kanilang ibinibigay, no? Yun yung kanilang ginagawa. At hindi nila ito ginagamit sa ibang bagay, no? Sa ibang project, no? Pwede natin gamitin ito sa pagpapagawa ng mangkok, hindi, no? Ginagawa nila, kung ito ay para sa pagpapaayos, 'di ba, ng templo, ay doon lang nila inilalaan, 'di ba, yung mga salapi na kanila pong na nakukuha. Hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain, sapagkat matatapat ang mga ito. Importante 'yon, no, na alam mo, kahit hindi mo na hingan, 'di ba, ng mga, hindi nila daw hinihingan ng ulat, kasi alam naman nila na matapat yung mga manggagawa, 'di ba? Na sabi dito, yung mga namamahala
sa gawain, no? Sabi dito, ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan, o alam mo yun, may handog pa para sa pambayad ng kasalanan. Ang dami nilang giving lang talaga, no? Sa kapanahunan na yon, no? At wala tayo ni isang tao na nakita, na isinulat ng scripture sa atin na nagreklamo pagdating sa kanilang giving. Di ba? Pagdating sa kanilang pagbibigay, no? Ngayon, yung mga taong nag-a-abuse sa grace ng God, reklamo ng reklamo. Di ba? Pagdating sa pagbibigay. Sa kanila, walang ganon, no? Sabi dito, at ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran, no? Dalawa yun, ng kasalanan ay hindi na inilalagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pari. So, hindi nila ginagamit yung para sa mga pari, yung nakalaan sa mga pari. No, meron talagang mga incentives na dapat ibigay sa mga manggagawa, 'di ba, ng Panginoon, no? Sa atin, meron tayong mga ibinibigay, no, na yung sa mga load, yung, alam mo 'yon, yung yung pag may sa mga preachers, no, nagbibigay din po tayo, no, every time na basta sa lahat ng mga gumagawa, 'di ba, ay meron pong para sa kanila. Napakagandang napakagandang management 'yon. 'Di ba, na hindi na lang puro sakripisyo, kundi maganda naman yung nagsasacrifice, 'di ba, mga kapatid? Pero ang Lord naman ay hindi siya ganoon kadamot din, 'di ba? Sa pagbibigay ng mga incentives, naglalaan din talaga siya, 'di ba, ng mga portion ng mga ibinibigay na mga handog para doon po sa kanyang mga lingkod, no? Nabanggit din yan ni Paul, no, sa New Testament, no, na may karapatan ang manggagawa na kumain, 'di ba? Doon sa doon sa pinagtatrabahuan niya. Sabi dito, 17, ng panahon iyon, ang lunsod ng Gat, si Gulayat taga rito, ay sinalakay at sinakop ni Hazael, na hari ng Syria. Ito na naman, di ba, itong si Haring Hazael. Pagkatapos, tinangka naman niyang salakayin ang Jerusalem, no? Kaya kinuha ni Haring Joas ang mga kaloob na nalikom ng mga ninuno niyang sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahasias na naging hari ng Juda. Pati na rin ang mga kaloob ng kanyang nalikom. Kinuha rin niya ang mga ginto at pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo at ipinadala kay Haring Hazael. Wrong move. 'Di ba? So kahit nakita natin, no, na itong si Joas ay doon sa mga unang mga verses, 'di ba, na nakita po natin. But it is makita natin na wala lang talagang perfect na na tao din, katulad sa kapanahunan po natin ngayon. May mga rooms lang talaga ng failure, 'di ba, ng disobedience, at nakita po natin ito, no, sa katauhan po nitong si Haring Joas. Gustong kubkubin, no, nitong si Hazael, 'di ba, yung Jerusalem. Gusto niyang salakayin. Bakit ba kasi sumasalakay sila? 'Di ba? Bakit ba kasi may mga ganitong mga pagsalakay, pagkubkob, 'di ba, na ginagawa sa kapanahunan po nila, no? Kasi gusto nila yung kayamanan, gusto nila yung kabuhayan, gusto nila yung lugar, 'di ba? Gusto nila kung ano yung meron doon sa lugar na kung saan sila nananalakay, no? Kaya sa kapanahunan na yun, naglalagay po sila, 'di ba, ng mga muog, ng mga matataas, 'di ba, na mga pader, para kung ano yung nasa loob ay hindi makita, 'di ba, ng mga nasa labas. Hindi makita ng mga nasa labas, no? Pero isa rin ito sa mga indications na strong yung lugar kapag meron siyang mga matataas na mga
pader, no? Kaya nagiging ano din siya, no? Nagiging ano din siya, target din siya, 'di ba, ng mga mananakop o yung mga mananalakay, no? So napakahirap po, no, ng mga katatayuan po nila din, no, saka panahonan po na iyon. Pero ganun din naman po yung battle natin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, no? At yung napakinggan ko nga, no, shinare ko po yun sa Facebook, na yung pinaka-great na, no, greatest na mananakop, di ba, sa kapanahonan po natin ngayon, ay yung ating mga cellphones. Totoo naman yun, di ba? Talagang, alam mo yung kinokontrol tayo sa kapanahonan natin ngayon ng mga technologies po na ito. Marami po yung mga hindi natin nagagawa, di ba? Kasi kontrolado, kaya pala ang tawag doon ay cellphone. 'Di ba? Dahil ikaw ay nasa ano ka, no? Nasa cell ka, nasa selda ka, 'di ba? Ng iyong telephone. I don't know if how many hours are you spending, 'di ba, sa mga cellphone. Pero maganda, no, na hindi ko alam kung meron sa inyo nag-i-spend ng 1 hour lamang, katulad ng kanyang sinabi doon sa senior ko, diba, na 1 hour lang a day. Marami ka nang po pwedeng gawin doon, no? Sa atin kasi lagi rin tayong nag-check, diba, ng mga messages, kasi lagi tayong mga nakikipag-usap, kaya intact po tayo. Pero marami yung nasa-sacrifice, diba? Marami rin talaga yung nasa-sacrifice sa mataas na paggamit po natin, diba, ng ating mga gadgets, no? So ang ginawa nitong si Haring Joas ay kung ano yung pwede niyang makuha, ibigay na lang kay Hazael. Gusto niya tayong salakayin, alam mo yung gusto niya, ibigay na natin sa kanya para wag na siyang magpagod, 'di ba? At wag nang magkaroon pa ng mga labanan, no? Ibigay na natin kung ano yung gusto niya. So, sabi dito, dahil dito hindi na sinalakay ni Hazael ang Jerusalem. Hindi na niya sinalakay, pero hindi pa naman nag-end sa ang kwento nito, 'di ba? Dito na nakuha na niya yung kanyang mga gusto, na ang message noon ay itong haring si Joas ay ayaw niya ng gulo, 'di ba? Hindi siya makikipaglaban para sa kung ano yung meron silang kayamanan, 'di ba, sa Jerusalem. Kundi, sige, ito yung gusto mo, ibibigay na namin sa iyo. Ang problema lang, pati yung mga nasa loob ng templo ay kanya rin pong ibinigay, no? Kasi mga mahalagang bagay din po 'yon, 'di ba, yung mga nasa loob ng temple, no? Ang iba pang mga ginawa ni Joas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Yun nga, as we continue our studies, especially sa book ng Chronicles, ay mapapag-aralan po natin ulit. Nagkaisa ang kanyang mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milo. Akala mo, Joas, 'di ba, ganun lang kadali 'yon? 'Di ba, na salaulain mo, 'di ba, yung mga itinuturing na kayamanan, 'di ba, sa templo, 'di ba, ng Lord. Kakaawa din siya kasi pinagkaisahan siya, 'di ba, ng kanyang mga opisyal, no? At pinatay siya. Pinatay siya ng mga ito. Saan? Sa bayan ng Milo. Sa may papuntang Sila. Ang pumatay sa kanya ay ang mga opisyal niyang si Josacar. Ang sakit-sakit naman nito, di ba, na papatayin kayo ng iyong mga officers. Na anak ni si Miat at si Josabad na anak ni Somer. Inilibing si Joas sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Humalili sa kanya ang anak niyang si Amasiyas bilang hari, no? Bilang hari. So, isa siguro sa mga pinaka-tragic na event sa buhay ng isang tao ay yung kitlin yung buhay mo, 'di ba, ng iba. Yung patayin ka ng iba. Parang hindi yun parang hindi yun katanggap-tanggap, no, sa Lord, una sa lahat, 'di ba, sa lipunan, at higit sa lahat sa mismong pamilya.
or mismong sa taong ginawan ng hindi tama. 'Di ba? Yung alam mo 'yon, isa kang hari, kinikilala, 'di ba, sa lipunan. May kapangyarihan, no? Marami siyang sanang po pwedeng gawin. Pero ang masakit, 'di ba, yung mga official mo pala na pinagkakatiwalaan, kaya nga nagkakaproblema ngayon yung Iran, 'di ba? Kasi yung alam mo yun, hindi nila alam kung sino talaga yung pumatay, 'di ba? Dito kay Haniyeh. Kasi talagang walang traces, 'di ba, kung sino talaga yung pumatay. May mga nagsasabi na AI daw, 'di ba, yung pumatay. So paano 'yun nangyari sa isang secured na lugar, 'di ba, na wala namang ibang pwedeng pumasok doon kung hindi yung mga dignitaries, yung mga may katungkulan, kasi gwardyado, 'di ba, yung lugar, no? Gwardyadong, paano nangyari yung mga bagay na iyon? Sino sa kanila yung ispya? Sino sa mga pinagkakatiwalaan mong mga tao na sila lang naman yung pwedeng pumasok doon ang pwede kang itatwa, 'di ba? Ang pwede kang gawin. So kung nagawa nila ito sa isang kinikilalang bisita nila or isang dignitary, paano ngayon makaka-assure, 'di ba, yung mga reigning na mga reigning officials or reigning na dignitaries sa kanilang safety? At yun ay inside sa isang napaka-secured na lugar. Paano mo ngayon pagtitiwalaan, 'di ba, yung mga taong nasa paligid mo? Napakahirap magtiwala, 'di ba, mga kapatid? Alam po natin iyon. Kasi minsan yung itinuturing mong kaibigan, kaaway pala yun. Tapos yung mga kaaway mo, sila pala yung mga nagmamalasakit, 'di ba? Kaibigan mo. May mga ganon, 'di ba, na kaya magulo po yung politika. Kahit naman sa atin, 'di ba? Kita po natin na may mga sarili po silang mga labanan. May sarili silang mga strategies, may sarili silang mga drama. Kaya kung papasok yung isang lingkod ng Diyos, 'di ba, sa mga ganitong klase ng ng pamamalakad, ay talagang sadyang napaka hirap na battle or struggle. It is a sad news to hear na itong si Haring Joas ay alam mo yon, ano bang term doon, yung parang inisahan siya, 'di ba, ng kanyang mga official. Hindi man lang iginalang yung kanyang katungkulan, 'di ba? Hindi man lang siya minahal, kundi pinagplanuhan, 'di ba, yung kanyang kamatayan. Lalong-lalo na itong mga taong ito na sinabi pa, talagang isinulat pa, ipinakilala pa sa atin kung sino yung pumatay, 'di ba, sa kanya. Ano man yung reason nila, as we go on sa ating pag-aaral, ay maaari po nating malaman, 'di ba, yung kanila pong dahilan. So maganda sana sino ba yung yung tapat na ruler, 'di ba, na walang ginawa kung hindi sumunod sa Panginoon. Tapos nakaranas siya ng murder. Wala pa yata tayong nalaman pa, based sa ating mga pinag-aralan, maliban sa mga oras po na ito, 'di ba, na makita po natin na yung buhay po nitong si Haring Joas ay kinitil, 'di ba, ng kanyang mga official, Ang kanyang mga official. Bakit? Masarap kasi yung magtapos na na wala kang ginawang masama. 'Di ba? Masarap yung magtapos na walang pwedeng maisumbat, 'di ba, sa iyo. Sa atin may nakita tayong red flag, 'di ba, dito po sa buhay ni Haring Joas. So yun po mga kapatid ang ating pinag-aralan, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev 2 po.